Nais ko pong simulan ng pag-uusap natin sa ganito. Sino po dito ang may asawa o may jowa? In other words, you are in a relationship. Huwag na pong magtaas ng kamay. May asawa ka, may jowa ka. Kung wala pa, baka parating pa lang. Minsan magpasalamat ka na nga, wala pa eh. Di ba? Pero parating pa rin yan. Sa mag-asawa po at sa mag-jowa, na-experience nyo na ho ba na pakialaman ng kapartner nyo ang cellphone nyo nang hindi nyo alam? Tulog ka, sinimplihan nyo yung cellphone mo, may hinahanap siya dun. Ano? Did it ever happen that your partner snooped at your cellphone without you knowing it kasi may hinahanap siyang ebidensya o bagay na mali mong ginagawa? Ano? Alam niyo ho, meron hong survey na ginawa sa Amerika ang Pew Research Center. Ito po yung reputable institution. At nag-survey po sila ng 5,000 na tao, adults. At sinorvey nila kung ilan ang nangingialam ng cellphone ng kapartner nila. At lumabas po sa survey nila na may 34% na umamin. Hindi pa po kabilang dito yung hindi umamin ha. Yung umamin lang po. 34% admitted that they snooped on their partner's cellphone. Naghahanap ng ebidensya kung may kalokohan. Ano ho? 34%. Now, tatanungin ko po kayo, sino ho sa palagay nyo ang mas nangingialam ng cellphone? Yung babae o yung lalaki? Oh, mabihira. Hati. Sa per service, solid eh. Ulitin ko po ang tanong, sino ang nangingialam ng cellphone na hindi alam ng kapartner, lalaki o babae? Yon. Tama po kayo. sa survey po, 42% are women. Karamihan ng nangingialam ng cellphone ng kapartner niya ay babae. Bakit naman nga ho hindi? Kasi madalas naman talaga si lalaki, huwag naman ho magagalit. Siya ang salarin. Di naman po excuse din. 25% ng lalaki nangingialam din ng cellphone ng asawa niya or kapartner niya. Itong eksena na to, I would imagine this scene. Bawa, biglang natutulog ka, nagising ka, hawak ni misis mo yung cellphone mo. Uy, bakit? China-charge ko lang. Full bat yan eh. Bakit mo dyan charge? Huli ka, guilty ka. Merong guilty dito, isa sa kanila. Whether si Mrs. na naghahanap ng ebidensya na wala namang nakita, guilty siya. O si Mr. na may tinatago sa cellphone niya, napilit niyang tinatago at nakita, either one of them will be guilty. Tama ho ba? Yung nagsususpecha, o yung gumagawa ng mali. Isa sa kanila magiging guilty dyan. At sasabihin ko lang po sa inyo, it's a violation of a person's privacy kung without us, invading the privacy of our partner, mahirap yan. Pero sa amin po, nakakalat lang cellphone ko eh. Wala namang kung may password man, alam na asawa ko yun. At wala naman siya makikita doon. Sure na ako. Binura ko na, hindi, biro lang po. Biro lang po. Wala po talaga. Alam ko naman sa sarili ko, kaya kandyan lang yan. Wala kang, kahit magdamag mong kalikutin niya, wala makikita dyan. So dito po, may guilty po dito. At ano kaya pakiramdam ng guilty? What is the feeling of a guilty person? Ikaw ba nakagawa ka na ng mali? Ano pakiramdam mo? Para maintindihan po natin, let us define what guilt is. Guilt is this. Guilt is a feeling of worry. Ang tao raw na guilty, unang-una may worry siya. Ano yung worry niya? Na mahuli. Na siya ay mahuli sa kanyang kabalbalan. There is a feeling of worry. Lagi siyang balisa. Baka mahuli ako. Nagtago na nga kami. Kita pa rin ako. Sana hindi kami mahuli. A feeling of worry. May worry lagi po ang taong guilty. At hindi lang siya worried, ano pa siya? Hindi siya masaya.
Kapag tayo pala ay may guilt feeling, we are unhappy. Why are we unhappy? Because we have done something wrong. Hindi ka naman magiging masaya na gumagawa ka ng mali, tama po ba? Isang malaking kalokohan na tayo magiging masaya sa paggawa ng mali. Siguro may panandaliang kasiyahan pero pangmatagalang pagdurusa. Because you have caused harm to another person. You have caused harm to another person. At alam niyo po, ang guilt feeling, guilt is a complex thing. Ano po? It's complex. Hindi lang po kasi siya isang pakiramdam lang. Meron po siyang regret and shame. Meron pong regret at shame. Unahin natin yung regret. Ano mafe-feel mo? You will feel that regret, panghihinayang at shame, kahihiyan. Bakit napakahirap nitong guilt feeling na to? Merong regret. Ano yung regret? Alam niyo po, pagdating po sa worry, ang lagi natin sinasabi, what if? What if itong nararamdaman ko ay malalang sakit pala? What if malugi itong negosyo ko? What if yung anak kong nag-aral sa abroad mapahamak doon? What if hindi ko mabayaran yung mga utang ko? Marami tayong worry dahil what if? Imaginary anxiety. Ano po? Hindi naman nangyayari pero nag-aalala ka na. Ano po? Kung sa worry po ay what if, sa guilt, ito po, if only. If only. If only I have been a good father. Kung sana napalaki ko ng maayos yung anak ko, hindi nagkaganyan yan. Hindi na pariwara. Sana naging mabuting ama ko. O sana naging faithful husband ako. Hindi nasira pamilya namin. Sana yung magulang ko, kung hindi ko sinigaw-sigawan noon at minahal ko sana, ngayon wala na siya, wala na akong magagawa. Nagigilty ka. Hindi mo minahal yung magulang mo nung buhay pa siya. Anong ginawa mo? Pinagsisigawan mo. Inaway mo ng inaway. There is a regret. Ano po? Kung pinag-aaral lang ako ng maayos, sana mag-ayos buhay ko ngayon. Nakaka-guilty, pinag-aaral ako ng magulang ko, tapos nagloko lang ako. Guilt feelings. Ano po? If only. At hindi lang po yan if only, meron din, hindi po yan regret lang, meron din pong shame. Hiya na nararamdaman. Hiya. Kaya palang tao hindi po umaamin sa guilt na meron dahil sa hiya. Diba? Di ako yan Di ako yun. Hindi ako guilty. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ewan ko kung angkop tong halimbawa na to. 4 lang kayo sa kwarto, sa isang opisina. At biglang may nagpakawala ng masamang hangin. Nag-release ng masamang hangin. Alam niyong lahat nag-iba ang atmosphere. Diba? Alam niyong 4, may naganap. May nagpakawala ng masamang hangin. At pag nangyari yon, yung 4 na yon magsisimulang magtuturuan yun. Ikaw yun, Ikaw yun. Alam niyo, sa 4 na yon, walang aamin. Yung imbornal yun sa labas. Walang aamin doon sa 4. Bakit? Nakakahiya. Nakakahiya, pambihira. It's because of shame. Kaya pala ang tao, kahit, alam mo, yung huling-huli na sa akto, maling-mali na, sasabihin pa niyang hindi siya. Kasi because of shame. Because of shame. Now, bago natin po bugbugin ng maigi ang guilt feelings are good. Amen po ba? Do you believe that? Guilt feelings are good. Kung hindi ka na nakakaramdam ng guilt feelings, mas nakakatakot yun. Gumawa ka ng mali, wala ka naramdamang guilt feelings, mas nakakatakot po yun. Di ba? Kahit ano pwede mo nang gawin. Wala ka ng pakiramdam Manhid ka na sa mali. Maganda pa, may nararamdaman ka pa ba? Baka naman hindi ka na nagigilty, Diba? Alam niyo po, sample ko na lang sa inyo ngayong araw na to. Sa church kasi, ang lahat ng worker, lahat na naka-assign, 1 hour before the service, nandito na magpe-pray. Hindi ako nakakaabot. Hindi ako nakaabot ngayong araw. Naisip ko na, nakaka-guilty naman. Si pastor pa ang hindi nakaabot.
Umaamin na po ako. I feel guilty. Andito lahat ng manggagawa 1 hour before. Magtatrabaho sa church. Ako wala. Nakaka-guilty. Pag kayo ba nalilate pagpunta sa church, nagigilty ba kayo? O okay na lang? Sige nga ho. Siyempre, maganda yung nafe-feel mo pa, parang may mali eh. Dapat ayusin natin to. Di ba? Hindi naman pwedeng ganito tayo kay Lord. Di ba? When we feel guilty, when we make mistakes or fall short of the expectation, then it's good. It's good may nararamdaman ka pa. Di ba? Naalala ko po, kami po ay galing po ng Hong Kong. Kasama ko po yung Manila District Council pastors. Tsaka si Nanay Gina kasama namin. We went there and the first order of the day arriving in Hong Kong, kung galing na kayo doon, bibili ka ng octopus card sa airport. Bumili po kami at nung nakabili na kami, nakapila na kaming lahat, kanya-kanyang pila kami, makabili na kami. Yung isa naming kasama na senior citizen, sabi niya, wait, saglit lang. Ano, bakit? Kasi may mali eh. Ano yun? Binigyan ako ng senior octopus card. Yung senior octopus card po ay pang senior, 50% less ka sa pamasahe. Nalaman niya na sa Hong Kong pala, ang senior citizen, 65. Sa atin kasi 60 eh. So hindi siya mapakali. Si pastor, sabi niya, 62 lang ako eh, paano yan? Sabi ko, bahala ka pastor, pabihira. Makikipag-balitaktakan ka pa doon para isoli yan. Di ba? Si pastor, mayroong guilt feelings. Yeah? Napakasimpleng bagay. Yeah, pwede nang palampasin. Pero nagigilty siya kasi alam niya, 62 lang siya, 65 ang senior doon, binigyan siya ng senior card. No? What I mean is, guilt is good, pero there is a bad guilt. Tama po ba? There is a bad guilt. Ano yung bad guilt? Yung guilt na dinadala ka na sinisisi mo yung sarili mo, biniblame mo sarili mo, ginajudge mo sarili mo, wala kang kwenta, andyan ka na naman, palpa ka na naman, mali ka. You put down yourself, and guilt will just really make your life heavy. Pabibigatin niya ang buhay mo. Yun yung maling guilt. At pag nandun na tayo sa maling guilt, mga kapatid, it will be a guilt trip. Ito yung isang biyaheng hindi mo gugustuhin. Kasi lagi ka nitong uusigin. Lagi ka nitong gagambalain. Hindi ka bibigyan ng kapayapaan. It's a trip that you don't want to go through. At tanong ko lang ho sa inyo, bakit pa ba natin nararamdaman yan? Di ba? Bakit pa ba? Para saan ba yung guilt? Nakakaramdam pa ba tayo noon? Praise the Lord kung nakakaramdam pa tayo. Salamat sa Panginoon. May pakiramdam pa tayo sa mali at tama. Para saan ba yan? Let me give you 2 reasons why people feel guilt. That guilt feeling. Una po, yan ay nararamdaman natin para tayo ay lalong lumapit sa Diyos. Amen po ba? Guilt should draw us near to God. It should draw us near to God. Pero tanong ko sa inyo, nangyari na ba sa buhay niyo na nagkasala kayo, nagkulang kayo, nagkamali kayo, at imbis na lumapit ka sa Diyos, hiyang-hiya kang lumapit, ayaw mo nang lumapit sa Kanya? May nakaranas na ng ganon? Wala. Di ba? May mga taong ganon o. Na imbis na lumapit sa Diyos dahil guilty ako, nagkamali ako eh. Lord, lalapit ako sa iyo. Hindi, lumalayo sa Diyos. Lumalayo sa Diyos. At ang istorya po na ating pag-uusapan na istorya po ni Pedro. Si Pedro po, bago po ipako sa krus ang Panginoon, tinatwa niya si Jesus ng 3 ulit. Siya pa yung taong nagsabi na, Lord, over my dead body, hindi ka pwedeng ipako sa krus. Kahit sa bilangguan at kamatayan, sasamahan kita. Ipagtatanggol kita, Lord. Pambihira. Pero alam niyo po, nung hinuli na si Lord, 3 times niyang dininay si Jesus Christ. At alam na alam ni Peter sa kanyang sarili na siya po ay guilty. Kaya nung nabalitaan niya, nag-resurrect na ang Panginoon, wala siyang pake. Diba? Nung alam niya nag-resurrect na si Lord, hindi siya masyadong excited. Bakit? Alam niya mayroon siyang atraso kay Lord. Guilty siya sa mali niyang nagawa. Yung promise niya kay Lord, hindi niya nagawa. Kaya imbis na lumapit siya kay Lord, lumalayo lang siya. Pwede palang ganun ang tao. Nagigilty, lumalayo pa sa Diyos. Alam niyo po, ito po akin
ang simbahan po ay ospital. Diba? Lagi natin naririnig yan. Pag lumayo ka pa sa church, saan ka pupulutin? Saan ka mapupunta? Sige nga po. Ako nagpapasalamat sa Diyos may simbahan. Nung bata ako, ayoko ng simbahan. Dahil alam ko, yan ang nagre-represent sa Diyos. Ayoko ng church. Yan ang huling lugar na pupuntahan ko. Makakapunta lang ko dyan pag birthday ko at Pasko. Tama na yun. Yan lang ang aking dyan. Pero na-realize ko, nung nakilala ko ang Panginoon, salamat may church. Yung mga taong nagkukulang, nagkakamali, taong aayusin pa ng Diyos, nandito lahat tayo. Amen ho ba? Kasi imbis na lumayo tayo sa Diyos, lumapit na lang tayo sa Diyos dahil alam natin, Diyos lang naman makakatulong sa atin. Amen po ba doon? Tingnan niyo, ginawa ni Pedro, lumayo lang ho siya sa Panginoon. Afterward, Jesus appeared again to His disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. So, kinakwento po sa atin. Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and the 2 other disciples were together. Magkakasama yung mga disciple. Tandaan natin, hindi lang si Pedro may atraso, lahat sila may atraso kay Lord. Bakit? Lahat sila guilty. Tinakasan nila si Lord nung hinuli. I'm going out to fish, Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat. But that night, they caught. Sabi ni Pedro, mangingisda ako, tara sama kami sa'yo. Nangisda sila magdamag at sa buong magdamag, wala silang huli. Pakinggan niyo po ito. Ang taong lumalayo sa Diyos, walang mapapala. Ulitin ko po, ang taong lumalayo sa Diyos, walang mapapala. Walang mapapala ang taong lumalayo sa Diyos. Linggo, imbis na nasa church ka, lumapit ka sa Diyos, lumalayo ka sa Kanya, wala ka sa church, ikaw ang nawalan, hindi ang Diyos. Ang Diyos ay mananatiling Diyos, pero ikaw ang nawalan. You may think that you have been more productive not being in church, but you may have find pleasure in it, but yet spiritually, you gain nothing. Sila po ay walang napala sa magdamag. Kaya sasabihin ko po sa inyo, walang mapapala pag lumalayo lang ang tao sa Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, lumapit ka lagi kay Lord. Pag nalalayo tayo sa Diyos, akala natin may napapala tayo eh. Wala tayong napapala. The reason why we feel guilt is because for us to draw near to God, lapit lang kay Lord. Lapit lang sa Kanya. Lalo kang lumapit sa Kanya. At wag po natin paiiralin ang hiya natin sa Diyos. Kay Lord ka pa ba mahihiya? Una, siya lumikha sa iyo, mahal ka niya. Amen po ba? Sa Kanya ka ba mahihiya? Mas nakakaya pa nga lumapit sa tao eh. Pwede kang tanggihan. Pwede kang lait-laitin. Pero tingnan nyo, ang sabi sa Bible, kaya huwag paiiralin ng hiya sa Diyos. Tingnan nyo po. By the way, before that, another thing is this. Another thing. Ang dahilan kaya po tayo ay nakaka-feel ng guilt is because, una, para lumapit tayo sa Diyos. Pangalawa, para ma-deal natin yung mga mali natin. We feel guilty so that we would be able to deal with our mistakes. Para yung mali natin, maituwid natin. Amen o ba doon? Pwede bang mangyari, pakinggan niyo lang po ako, pwede ho ba mangyari na ang tao imbis na i-deal niya yung mali niya, itago na lang niya to? Pwede ba yon? Tago ko na lang tong mali na to. Ayoko tong i-deal, tatago ko na lang to. Instead of dealing with our mistake, we are concealing our mistakes. And may Bible verse po para dyan. Ano po sabi sa Proverbs 28:13? The one who conceals his sins will not prosper. Pakinggan niyo po ako. Ang taong nagtatago ng kasalanan, hindi magtatagumpay. Makinig ka. Ang taong nagtatago ng kasalanan, sa tinagal-tagal ko na pong nagpapastor, alam ko na, hindi magtatagumpay ang taong nagtatago ng kasalanan. Hindi magpo-prosper. Sa tagal ko na. Yeah, alam ko. And I could attest to that those who conceal their sin will never prosper. When I mean they will never prosper, baka iniisip nyo pera, magkakapera yun, pwede. Pero hindi sila magtatagumpay sa mali nilang ginagawa. One way or another, it will be discovered. One way or another, God will catch up with them and they will be caught.
Nasusundan niyo ho ba ako? Kung sa akala mo nakakalusot ka sa pagtatago mo ng kasalanan mo, i-deal mo na lang yan kasi hindi ka magtatagumpay dyan. Si Lord pa lolokohin natin, hindi tayo magtatagumpay. But whoever confesses and renounces them will find mercy. So saan dito sa dalawang to ang pipiliin ho natin? Yung tayo po ay nagtatago na lang ng kasalanan, ayaw natin i-deal yun, or we would just renounce it and confess it to God, and Lord, I will receive mercy from you. Sino dito gusto ng mercy ng Diyos? Hindi yun binibigay ng Diyos sa mga taong ayaw naman i-deal yung mistakes. When we deal with our mistakes, God will give His mercy. Lord, may I find mercy in you because there's something wrong with me and I want to deal with it, Lord. That's a reason why we feel that guilt feeling. Para lalapit tayo sa Diyos at madidil natin yon sa tulong niya. Amen ho ba doon? Para tong guilt trip na to, makancel. Hindi ka na magtuloy-tuloy sa biyahe na guilty ka lagi. Kasi pag nagtuloy-tuloy po tong trip na to, alam niyo po, isang letra lang ang papalitan ko. Isa lang, pero mag-iiba na to, mas lalalim ito. Your guilt trip will become a guilt trap. Nagiging trap na sa buhay natin tong guilt na to. Ayaw natin lumapit sa Diyos, ayaw nating i-deal ito, it will become a trap. Ano mo? At hindi maganda maging trap sa buhay natin, yung feeling na yon, yung heavy burden of guilt, living that kind of life. It should not become a trap. We need to cancel that guilt trip. Paano makakancel yung guilt trip na yon? Dalawang bagay lang po. Una po, at ito po nakakalimutan natin kasi pag feeling guilty tayo, ito nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin ang grace ng Diyos. Sino sa inyo naniniwala na ang Diyos ay gracious? He's a gracious God. Ano po? Although we may feel guilty, tingnan niyo po, namatay si Jesus sa krus. It was His grace that He died on the cross. Para mamatay pa siya sa krus para sa atin. He gave His life to us. It was His grace. For us to be forgiven and for the guilt to be taken away, He needs to die on the cross. It's the grace of God. At alam niyo po, pupuntahan ko lang ulit yung istorya ni Pedro. Nung sila po'y walang nahuli, inumaga na ho sila. Nasusundan niyo ho? Yung istorya, inumaga na sila. Nung umaga na yon, early morning, Jesus stood at on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Nasa pampang ang Panginoong Yesus, pabalik na sila sa pampang, wala silang huli, walang napapalayo sa Diyos. Paglapit, ano sabi ni Jesus? He called out to them, tinawag niya sila, "Friends, haven't you any fish?" "No," they answered. Ginuhitan ko po siya kasi bakit tinawag ni Lord sila na friends? Itong mga guilty na to, na tinakasan siya, tinatwa siya, tinawag pa niyang friends, isn't it the grace of God? Hindi ba grasya ng Diyos yun na mali ka na, tatawagin ka pang kaibigan? Tayong mga tao, pagkaaway natin, hindi natin tatawaging friend. Di ba? Best friend. Beast friend. Hindi best friend, beast friend. Di ba? We don't call them friends, but Jesus called them friends. Mga kaibigan, halik kayo. Mga kaibigan, may nahuli ba kayo? Wala. He said, "Throw your net on the right side of the boat and you will find some." Aba, tinuruan pa niya. Isn't it the grace of God? Na sinabi, wala kayong huli, ihagis nyo sa kanan. Makakahuli kayo dyan. Binless pa niya. When they did, they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Dami nilang nahuli. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." Sabi ni John the Beloved, na niya, naramdaman na niya, si Lord yun ah. Si Lord yun. As soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord," he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. Alam niyo po, grace ni Lord sabi niya. Si Lord yun. At tumungo po sila. Ang grasya ng Diyos ay nalilimutan natin pag guilty tayo. Pero dito sa storya na to, makikita natin how gracious God is to call them friends and to even tell them
that there are blessings beside them, na marami kayong mahuhuli, lagay niyo lang yung lambat niyo sa kanan. The Lord bless them. It's the grace of God. Sa buhay po natin, wag po natin kalimutan na ang Diyos natin, gracious. Hindi siya katulad nating tao. Hindi siya tao, siya po ay Diyos. Amen po ba? And He is a gracious God. Tingnan niyo po sabi sa Hebrews 4:16. Kaya po, aalisin po natin ang hiya sa Diyos kasi po, kay Lord ka pa ba mahihiya? Diba? Sabi po dyan, let us come, what? Sabihin na po natin lakas, boldly. Hindi pa po boldly yan. Boldly. Let us come boldly to the throne of our gracious God. It was described that He is a gracious God. What is the reason why we're not so bold in coming to the throne of God? Because we feel guilty. Kasi yun ang feeling natin eh. When you come to the Lord, even though you feel so guilty, come boldly because He is gracious. There we will receive His mercy. Doon matatanggap mo ang Kanyang awa. Naniniwala kayo may awa ang Diyos? Maawain ho ang Diyos. And we will find what? Grace to help us when we need it the most. When you need it the most, huwag kang mahihiyang lumapit sa Diyos. Ano man ang sitwasyon mo, nagkulang ka man, nagkamali ka, palpa ka man sa buhay, lumapit ka lang sa Diyos kasi gracious ang Diyos. Magpakatotoo lang tayo sa Diyos. Amen po ba? Hindi naman pwedeng lalapit tayo sa Diyos, niloloko natin siya. Hindi po pwedeng ganon. We cannot mock God, sabi sa Bible. Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. When we come truthfully and boldly to the Lord, we will find mercy and grace. Mas gusto pa nga ng Diyos ang ganon, mga kapatid. Na lumalapit ka sa Kanya at nagtatapat ka sa Kanya kaysa nagtatago tayo sa Kanya. Nagtatapat na lang tayo. Lord, sorry kamali ako eh. Tuharin mo ako, Panginoon. At tungkol po sa pagpapatawad, ilang ulit ba tayo dapat humingi ng tawad sa Diyos? Ilang ulit po? Sige, ilang ulit po ba dapat tayo humingi ng tawad sa Diyos? Kung ikaw ay truthfully, honestly asking God for forgiveness, how many times you should ask forgiveness from God, lalo na kung pinagsisihan mo na yung kasalanan na yun noon pa? Gano'n kailang ulit? Naranasan nyo na ba yun? Yung nagkasala ka, tapos hiningi mo na ng tawad, a few days later, hinihingi mo pa rin ng tawad kay Lord. Siguro kung inuulit mo yung mali, sige, humingi ka pa ng tawad kasi mali pa rin ginagawa mo. Pero kung hindi mo rin ginagawa, pero Lord, sorry naalala mo yung ginawa ko nung sorry patawarin mo ako. Ilang ulit tayo hihingi ng tawad sa Diyos? Ilan? Kung totoo ka na hingi ng tawad, ilan? Kasi minsan kaya marami, hindi totoo kasi minsan eh. Kaya napaparami. Pero sa totohanan lang, nakita ng Diyos totoo ka, isa lang. Pakinggan niyo po ako, hindi mahirap kausap ang Diyos. Hindi mahirap kausap ang Diyos. Sa pagpapatawad, hindi mahirap kausap ang Diyos. Bibigay nga niya buhay niya eh. Hindi mahirap kausap ang Diyos. Mahirap kausap ang tao pagdating sa pagpapatawad. Ano po? At kapag tayo po hingi ng patawad sa hindi naman natin ginagawa na at napatawad na tayo ng Diyos doon, ano ibig sabihin nun? Itong ibig sabihin nun, pinatawad ka na ng Diyos pero hindi mo mapatawad ang sarili mo. May ganun eh. May ganun, pinatawad ka na ng Diyos, wala na yung guilt kay Lord, wala na yung guilt sa harapan ng Diyos, pero ikaw hindi mo patawad sa sarili mo. Pwedeng ganun. Kaya hingi ka pa rin ng hingi ng tawad kasi pinatawad ka na ng Diyos pero hindi mo mapatawad ng sarili mo. Kapatid, forgive yourself. If God has forgiven you, who are you to not forgive yourself? Tama po ba? Hello? Patawarin mo sarili mo. At wag mo nang ulit-ulitin sa Diyos yung tapos na. Naalala mo, Lord, 2 years ago? 2 years ago pa ba yun? Papaalala mo pa kay Lord? Wala na sa Kanya yun. Kung hindi mo na yun ginagawa. Binangon ka na niya, dumadapa ka pa rin. Kahit pinatawad ka na niya. At isa pa, pag ganun tayo ng ganun, mga kapatid, hindi natin naunawaan ng grace ni Lord, tinutulad natin siya sa atin. That God seems to be unforgiving like us.
Na para bang ang Diyos, hindi basta makakapagpatawad ang Diyos. Lord, ganun lang kadali. Napatawad mo na ako. Diyos siya eh. Kasi sa tao, hindi basta nagpapatawad ang tao. Hindi basta. Dahil hindi ganun katindi ang grasya ng tao sa kapwa niya. But God is so forgiving. He is not like us. Amen po ba? So don't forget, if you feel guilty, draw near to God, deal with your mistakes, and do not forget that God is a gracious God. Amen po ba? Do not forget that He is a gracious God. Pangalawa, huwag mong kakalimutan din na ang Diyos natin ay mabuting Diyos. Don't forget the goodness of God. Kapag tayo po guilty, we're not good, we forget that God is good. Yeah? We're not good, we forget that God is good. Kung hindi man tayo naging mabuti, huwag mong kalimutan, mabuti ang Diyos. Amen po ba? Tignan niyo po sa buhay ni Pedro. Natapos na ba doon? Hindi pa. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish. They were not far from the shore, around about 100 yards. When they landed, nasa pampang na sila. Ano na nila? They saw a fire of burning coals with the fish on it and some bread. Pag dating nila sa pampang, merong nag-iihaw doon, merong tinapay doon, at meron na pong isda. Hindi yung hinuli nila, may isda. Sino may prepare nun? Si Lord. Hindi ba kabutihan ng Diyos yun? Alam ni Lord, magdamag, gutom kayo sa laot, wala kayo nahuli. Tinawag kayong kaibigan, pinahuli pa kayo ni Lord ng maraming isda, paglating mo sa pangpang, may pagkain pa, pinaghandaan ka na niya. Di ba kabutihan ng Diyos yun? Di ba? Jesus said to them, bring some of the fish you have just caught. So Simon Peter climbed back to the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. Tandaan natin, nung Luke chapter 5, yan yung nangyari na nakahuli silang 153 fish. Nung tawagin si Peter ni Lord. So, it's just like what happened in the beginning. But even with so many, the net was not torn. At pagdating po sa verse 12, sabi po dyan, Jesus said to them, come and have. Wow! Hali kayo, mag-almusal tayo. Pinagluto ni Lord. Halika, mag-almusal tayo. Ang bihira. Ikaw ba gagawin mo ba yan sa taong guilty sa'yo? Yeah? Tara, mag-breakfast tayo. Sa totoo lang, ako, hindi ko yan gagawin. Sa totoo lang ha, sa ugali kong to, hindi ko gagawin yan. Ang pambihira. Laki ng atraso mo sa akin, papa-breakfasting pa kita? Magpapagod pa ako para sa iyo? Ha? None of the disciples dared ask, well, who are you? They knew it was the Lord. It was like an elephant in the room. They knew it was Jesus, but no one talks about it. Jesus came, took the bread, and gave it to them, and did the same with the fish. Binigay pa ni Lord. Halika, kain tayo, breakfast tayo. Ang bait ng Diyos. Sabi ko sa inyo, hindi ko magagawa to eh. At sabi po dyan, this was now the third time Jesus appeared to His disciples after He was raised from the dead. Ito na yung pangatlo nagpakita si Lord. Para magpakita pa ako, huwag ka na magpapakita sa akin ha. Kung ako yan ha. Kung nagpapakita sa akin. Sumunda ka, mali po yung ugali na yon. Pero kinutumbas ko lang ang sarili ko sa Diyos. Malayong malayo si Lord sa atin. Promise. Yeah, malayong malayo. Napakabuti ng Diyos. Kaya minsan yung ugali natin, dapat talaga ayusin eh. Hindi minsan, dapat ayusin ang ugali natin. Nakakahiya sa Diyos. May konti lang atraso sa'yo, akala mo na diba? Kung tratuhin natin sila, parang kriminal na ang dating. Si Lord, pambihira. May pagkain na doon, breakfast tayo. Pinagsilbihan pa niya, nagpakita pa siya, pambihira, ang bait ng Diyos. Amen o ba doon? Tanong ko sa iyo, sa buhay mo ba mabuti ang Diyos? Amen o. Pero minsan, tignan niyo po, ito ang problema sa guilt. Pag naging trap na to, pati kabutihan ng Diyos hindi mo ma-appreciate. Pati kabutihan ng Diyos ang may isip mo, nakaka-guilty pa rin.
nakaka-guilty pa rin. Pati kabutihan na ng Diyos. You are on a guilt trap when you feel guilty even for the good things God wants you to enjoy. Posible ba na ang tao, yung magagandang bagay sa buhay niya, hindi niya ma-enjoy kasi nagigilty siya? Pinayaman siya ng Diyos, kakain siya ng mamahalin at masarap, nagigilty siya. Bakit ka kakain ng mahal? Nakaka-guilty naman yan, ang mahal-mahal niyan. Pinayaman ka ng Diyos eh. Bakit hindi mo i-enjoy? Goodness ni God sa'yo yan. Amen po ba? Goodness ni God sa'yo yan. Pero magigilty ka, pambihira. Bakit? We are guilty of enjoying good things sometimes. When we are on a guilt trap, we even are guilty of enjoying the good things. Nagigilty tayo. Bakit tayo nagigilty? Kasi una ito. Bakit po nagigilty ang tao? Pati na sa mabuting bagay sa buhay niya na galing sa Diyos. Di ba galing kay Lord yun, breakfast tayo. Ito may isda, pagod kayo, halika kain tayo. Don't feel guilty when God is treating you well. When good things are happening in your life, don't feel guilty. Amen po ba? Kasi ba tayo guilty? Kasi we feel we're undeserving. Lord, hindi ako deserve sa magandang buhay na to, Lord. Hindi ako deserve na yumaman, Lord. Hindi ako deserve na nandito. We feel undeserving. But let me tell you this, kung deserving ka, nasaan ang goodness ni Lord? If you say you're deserving, you are canceling the goodness of God. Sasabihin mo, nasa posisyon ako na to kasi matalino ako, nagsumikap ako nung bata ako. Lahat ng hirap dinanas ko para magtagumpay ako sa buhay. I'm here because I deserve it. When you say you deserve it, you cancel the goodness of God. The reason why you're rich, the reason why you're blessed, the reason why you're in that position, it's because God has been good to you. And you are not deserving of that, even I. Tumatayo po ako sa harap ninyo. Sino ko para pakinggan nyo? Baka mas marami pa kayong naabot na pinag-aralan kaysa sa akin. But it's just the goodness of God why I'm here. And why you're there. And why all of us experience His goodness. We are all undeserving. Hindi tayo deserving. Bakit ka nagkanegosyo na ganyan? Pinagtagumpay ka? It's because of His goodness. Hindi dahil matalino ka. Hindi ba pinagtatalunan ngayon? Ano yung pinagtatalunan na ngayon? Diploma o diskarte? Kailangan pa bang pagtalunan yan? Sasabihin ko sa inyo, naging mabuti lang ang Diyos sa dalawang yan. We do not, talino mo, sa Lord din galing yan. God has been good to us. Amen ho ba? When you say you deserve it, you just cancel the goodness of God. We are undeserving. That is why God is good. We are undeserving of heaven, but we will go to heaven. Right? Because God is good by giving His life to us on the cross. Isa pa, we feel guilty of the good things kasi minsan iniisip natin, di tayo deserve. Isa pa, iniisip natin, lalo na natin pinagdurusang iba pag tayo nagpapakasaya, pag tayo nag-e-enjoy ng magagandang bagay, yung iba nagdudusa. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Dito sa Pilipinas, usong-uso to. Ito yung guilt trip sa Pilipinas. Yeah, kakain kayo, masarap ang kainan, maraming pagkain. Sobrang daming pagkain. Kakain kayo, at kumuha ka, busog ka na, meron kang pagkain hindi maubos. At yung may pagkain kang hindi maubos, yung kasama mo doon, sa kainan, sasabihin, huy, ubusin mo yan. Alam mo, daming nagugutom sa Pilipinas. Nasabihan na kayo ng ganun. Alam mo, namin nagugutom sa Pilipinas. Ikaw naman to, nagigilty ka. Nga ano, ang daming gutom sa Pilipinas. Pag hindi ko, dapat kinain nila to eh. Pero ako na lang kakain kahit yung pagkain, lalabas na sa ilong mo, sa tenga mo. Sige na nga. Hanggang dito na hindi ka na makahinga, isasalpak mo sa katawan mo kasi ginil trip ka nung kasama mo. Ginil trip ka at sinabing, kawawa naman yung iba, nagsasuffer dahil sa'yo. Eh may pilosopo nga sumagot, kung uubusin ko ba ito, mabubusog sila. You don't need to finish the food. It's just because it's too many. No, baka magkasakit ka naman. Diba? Ganon tayo mang guilt trip. Akala natin pag tayo ay, pakinggan niyo ako, sa buhay na to, kapag nasa panahon ka ng kasaganahan, kaayusan, kapayapaan, kaligayahan, i-enjoy mo. Dahil darating ang panahon, may suffering.
Hindi mo hahanapin ang suffering darating sa buhay mo. Promise. Pero kung panahon ng pagsasaya at pag-enjoy mo ng blessing, nagsasuffer ka pa rin dahil guilty ka, paano na yung mga kamag-anak ko sa probinsya? Hindi man lang nakakapag-buffet. So kumakain ka ng buffet, lumuluha ka. Hindi sila nagbubuffet. Gaganahan ka bang kumain nun? Pambihira. Huwag ka na mag-buffet. Kumuha ka ng tuyo. At sinangag. Yeah. Alam nyo, dapat ma-enjoy natin yung goodness ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga po sa Bible, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who puts his trust in Him. Tikman nyo. Tignan nyo. Gaano kabuti ang Diyos. Amen po ba? Kaya sabi mo sa buhay mo, Lord, napakabuti mo sa akin, Lord. Maiiyak ako sa kabutihan mo. Totoo lang, Lord. Minsan ganito tayo, mabuti ang Diyos sa iyo, pero hindi ka mabuti sa sarili mo. Nakakalungkot. Pag nandiyan ka na sa trap na yan, mabuti ang Diyos sa iyo, hindi mo ma-appreciate kasi hindi ka mabuti sa sarili mo. Patawarin mong sarili mo, maging mabuti ka sa sarili mo kasi ang Diyos nga naging mabuti sa iyo. Tapos ikaw pa sa sarili mo, hindi mo kayang maging mabuti sa sarili mo. Sino? Diba? Sino dapat maging mabuti sa iyo? We are so harsh on ourselves, beating ourselves up in guilt. Mabuti ang Diyos sa iyo, pero hindi ka mabuti sa sarili mo. Alam nyo, ang Diyos, napakabuti. Tingnan nyo pag nagbibigay siya. Sabi po dyan, if anyone of you lacks wisdom, you should ask God. Hindi po pera hinihingi dito, karunungan. Manghingi ka sa Diyos. Pwede ring pagpapala. Sige, basta manghingi ka sa Diyos. Ang Diyos po, who gives generously to whom? All. Tingnan nyo gano'ng ka-generous ang Diyos to all. Hindi lang siya to Christians lang, ha? Pag hindi ka Christian, paano yan? Hindi na kita bibigyan. Generous to all. Hindi ka nagsisimba, paano yan? Hindi na kita bibigyan. Kahit hindi nagsisimba, bibigyan ng Diyos. Tama po ba? Ba't pa ako magsisimba? Magsimba ka kasi lumalapit ka sa Diyos lalo. Di ba? Without finding fault. Yung goodness niya, hindi siya, bibigay niya yun sa'yo na hindi siya maghahanap ng mali sa'yo. Kaya tayo, nahihirapan tayong magbigay sa kapwa natin. Lahat ng mali nakita natin sa Kanya. At nakaranas na ba kayo na tinulungan kayo ng tao bago kayo tulungan, ang dami ng mali na sinabi niya sa buhay niyo? Pautang naman ng 500. 500 Wala ka na namang pera, no? Malamang nag-milk tea ka. Diba? Alam mo, wala kang mararating sa buhay pag ganyan utang ka ng utang. Para siyang nag-sermon sa COLGLP. Inviting kaya natin guest speaker yun. Diba? Magbibigay ng 500 pero sinabun ka niya. Huwag tayong ganon. Ang Diyos hindi ganon. Bibigyan kita ng 1 milyon, ha? Ayusin mo, ha? I-manage mo ng tama yan, ha? Talaga, hindi ka karapat dapat, eh. Hindi ganon ang Diyos, eh. Di siya maghahanap ng mali mo, eh. Gracious at good ang Diyos. Sige. I wanna bless you. Yeah. And it will be given to you. Kaya ang tao po, pag nasa guilt trap na siya, confused po siya. Confused siya. Imbis na magsasaya siya, pag may mali sa buhay niya, malungkot siya. Pag may tama na nangyayari, maganda, malungkot pa rin kasi nagigilty siya. Bakit ang ganda ng buhay ko ngayon? Dapat nagdurusa ako. Hindi ko deserve to. Ay di, ang lungkot ng buhay mo talaga. Confused ka kasi. Tingnan niyo po, sa Old Testament, na-confuse po ang bayan ng Israel kasi nung matagpuan po yung Book of the Law and it was read, and they hear it, they felt guilty. At nag-iyakan sila. At alam niyo po, sabi ni Nehemiah, magsitigil kayo. Huwag iyak ng iyak. Hindi ito panahon para umiyak. Magsaya tayo, mag-celebrate tayo. For the joy of the Lord is our strength. Doon galing po yun. Tingnan niyo po sabi dyan. Confused kasi sila eh. Then Nehemiah, the governor, Ezra, the priest, the teacher of the law, and the Levites who were instructing the people, said to them all, this is holy to the Lord your God. Do not mourn or... May panahon ng pag-iyak, may panahon ng pagsasaya. Ang guilty, panahon na ng pagsasaya, umiiyak pa rin.
Do not mourn or weep, for all the people had been weeping. Bakit sila umiiyak? As they listen to the words of the law. Imagine mo, ang ganda na nangyayari, naririnig mo yung salita ng Diyos, umiiyak ka. Naririnig niyo yung law of God, binabasa, and then nag-iiyakan sila. Sabi ni Nehemiah, pambira itong mga taong ito. Nehemiah said, go and enjoy. Pinatigil niya, tumigil kayo sa pag-iyak-iyak dyan. Go and enjoy choice food. Magsipagkainan kayo ng pinili niyong pagkain. And sweet drinks, uminom kayo ng matamis. And send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is our strength. Ang mahirap sa guilty, confused na siya. Pag maganda nangyayari, guilty siya, malungkot siya. Pag pangit ang nangyayari sa buhay niya, guilty siya, malungkot siya. Kapatid, dapat nating maunawaan ang kabutihan ng Diyos para ma-appreciate natin ang magagandang bagay sa buhay natin. Amen ho ba? God is good. Sabihin natin pumlakas, God is good. Kaya hindi dapat manatili ang kalungkutan sa gitna ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay, or else matatrap tayo ng guilt. Matatrap tayo nito. Tatanungin ko kayo as I end this sermon, ikaw ba'y guilty? Baka kanina pa sinasabi mo, Lord, ako yata yung pinapatamaan ni Pastor. Wala akong alam sa ginagawa mo. Hindi ako nagkabit ng CCTV sa bakuran nyo. Si Lord alam lahat ng ginagawa natin at iniisip. Pero kung guilty tayo, at sinasabi natin, Lord, guilty ako draw near to God. Deal with the mistakes. You can deal with the mistakes. Why? God is gracious. And God is good. Amen po ba? Huwag kang lumayo sa Diyos. Huwag mong itago ang mali mo. Lord, ito ko. Guilty ako. Pero papaayos ko to, Lord. Kasi alam ko, gracious God ka Good God ka. At kung guilty man tayo, itong gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, palayain tayo sa guilt. Palayain tayo dyan. Because guilt is a heavy burden to bear as we live life. Maybe you had mistakes in the past, God forgives. Mapagpatawad po ang ating Diyos. Amen po ba? Kung magiging totoo tayo sa Kanya. Alam niyo, ang gusto ng Diyos, yung totoo. Tama ho ba? Yun lang gusto niya, totoo ka. Hindi yung niloloko mo siya. Totoo tayo sa Diyos. This is me, Lord God. And I want to be free from guilt. And ito po yung, I'll end with this verse. Sabi po sa verse na to, I acknowledge my sin to you. The way we would be able to escape that trap is to acknowledge our sin before God. I acknowledge my sin to you and I did not hide my guilt. Hindi ko tinago yung guilt ko sa iyo, Lord. I said, I will confess my wrongdoings to the Lord. Lord, kino-confess ko sa iyo ang mga mali kong ginagawa. And you, what did the Lord do? And you forgave the guilt of my sin. Pinatawad mo ang guilt ng aking mga kasalanan. Tandaan natin, to cancel that guilt trip, don't forget that God is gracious and God is good. Amen o ba doon? Tumayo po tayong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah, church. Once again, let's worship our Lord. Can you lift your hands for Him? Hallelujah. Come on, lift your hands, for He is good, for He is faithful. Hallelujah. Come on, for He deserves our praise, for He deserves our worship. Oh, Jesus, you're good. You're good. Panginoon, hallelujah. Come on, church, let's sing it out. Hallelujah. Come on. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord.
call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid a price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Come on, church. Hallelujah. Let's worship our Lord, for He is good, He is faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord, 'cause you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So come on, church, sing it out me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend. Come on, church, we sing it out. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend. One more time, we sing it out. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you have been. Oh, We Jesus. worship you, Jesus. God, we believe you are with us today. You are with us. Lord, kung minsan hindi nga po kami makapaniwala, gaano mo kami minahal. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo na sa kabila po ng aming pagkukulang, sa kabila po ng aming mga pagkakamali, maging sa kabila ng aming mga kasalanan, nandun pa rin ang iyong katapatan at pagmamahal sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na ipinapakilala mo ang sarili mo sa amin. Sino ka? Ikaw ang Diyos na gracious. Ikaw ang Diyos na good. At sa buhay namin, Panginoon, ayaw po naming manatili, Panginoon, sa buhay na puro guilt, Panginoon. You gave your life to us, Lord Jesus, so that we would be forgiven of our sins. So that the guilt, the heavy burden of guilt of sin would be taken away from us. Today, Lord God,
Kung nararamdaman man namin yung guilt na yon, gusto naming sundin na kami ay lalo pang lumapit sa iyo, Panginoon. At sa paglapit namin sa iyo, gusto po naming i-deal yung mali namin, Lord God. Sapagkat hindi kami magpo-prosper, Lord, na tinatago namin to sa iyo at sa iba. So today, Lord, ayaw namin matapos ang service na ito na hindi kami nagtatapat sa iyo o nagsisisi sa mali naming nagagawa. Pakinggan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Kapatid, sa oras na ito, sa iyong kinatatayuan, if you feel the Lord, you're speaking to me, Lord, would you just whisper to God wherever you are, Lord, ito po ang gusto kong i-confess sa iyo, Panginoon. Lord, ito po ang gusto kong i-deal, Panginoon, sa buhay ko. Panginoon, tulungan mo kami. I find grace, mercy, and goodness from you out of this struggle, Lord God, na meron ako. Lord, gusto ko pong magtapat sa iyo sa araw na to. Kung saan ka nandoon, kapatid, God is speaking to you. God is here. He will listen to you. Don't forget, He is gracious and He is good. He just wants us to be true to Him. So as we worship the Lord, pwede mo bang ibulong sa Diyos ngayon? Lord, sorry ha, ito po nagagawa ko, mali ko po to. Gusto ko pong ayusin to, tulungan mo ko. Let your grace and goodness be upon my life. Sige po, let's just give God So good the time today to just have that encounter with Him. Yes, Lord. Listen to your people, Lord. What a friend Hallelujah. you have been. Yes, God. So good to me. Oh, we worship you. God, I can't believe how you love me. What a friend Oh, yes, you Lord. have been. You are with us today, So Lord. good to me. God, hear your God, I people now, can't Lord. believe how you Hear your people love now, Lord. me. What Hallelujah. a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Come on, church. Hallelujah. We worship you. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we wanna thank you, Jesus, for your mercy, for your grace, for your goodness. Hallelujah. And I just wanna thank you, Lord. Hallelujah. Lord, we just want to thank you today, Lord, for your word and your presence in our lives, Lord. Kung wala ka, wala po kami, Panginoon. So Lord, today, we are drawing near to you as we worship you. And Lord, we are here, Lord God, giving you the praise, the glory, and the honor. Lord, as we end this service, babaunan niyo po ng inyong masaganang pagpapala ang inyong mga anak. Sa darating na linggo, patnubayan niyo kami at ang aming buong sambahayan. Ilayo niyo po kay Satanas ang aming buhay at tahanan, Panginoon. Lukuban mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoong Yesus, upang walang masamang makakalapit sa amin. At ibuhos niyo ang iyong masaganang pagpapala sa aming buhay at pamilya, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, sa araw na to. At Lord, ito pong aming pagsamba sa iyo. Tanggapin niyo po, Panginoon. Malugod kayo. At Lord, salamat sa iyong kabutihan at grasya sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at amen. Balakpakan po natin ang malakas ang Panginoon, mga kapatid. Happy Sunday po. God bless you.